So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, actually, may nakita akong post dito, no? Trending to sa Facebook eh. Pero actually, sobrang agree talaga ako dito sa tinatawag nga po nilang Escudero Files. Nakapagtaka nga mga kababayan eh. So, dinami-dami po ng kasalanan ni Chis Escudero, nagtataka po talaga ako kung paano siya nakalusot sa Comelec. At ngayon mga kababayan sa ICI, nakalusot din po siya sa ICI. Ngayon, ang tanging pag-asa na lang po natin dito is yung si Boying Rimulya na lang po. Oo. Kasi kung ito kung ikukumpara po natin si Chis Escudero po kay Martin Romualdez. Kasi una, si Martin, di ba? Si Martin Romualdez, inobserto rin ng ICI. Ganoon din po si Chis. Di ba? Pero kung halin tulad naman po natin si Martin kay Chis, ang daming ebidensya po laban kay Chis. Ang dami niya pong kababuyan na ginawa po sa Pilipinas. Tangin na nga, tinan niyo ang kapal-kapal ng buka. Ngayon, sasabihin niya ngayon, siya daw po ang pinakamahirap na senador? Naniniwala ba kayo na si Chis ang pinakamahirap na senador? Nabilang niya nga po na 50 million na sing-sing yung asawa niya? O magkano yung necklace nung aso ni Hart? 1 million din, di ba? Tapos sasabihin ni Chis Escudero, ang yaman niya lang, 18 million. Puta, mayaman pa si Mike Cervera sa kanya. Parang naman tayong niloloko nito. Oh, tingnan niyo to Ngayon, ito yung Escudero Files. Oh, sabi dito, Escudero accused of stalling VP Sara impeachment. Actually, hindi na po ito yung accused Ginawa niya na talaga ito Ito yung unang-una Escudero accused of stalling VP Sara impeachment. Naalala nyo ito mga kababayan, no? Noong February 6, 2025. Nung naipasa na nga po yung impeachment ni Sara sa Congress, inakit na po ito sa Senado, dapat po, forthwith po dapat yun. Anong ginawa niya? Tinan mong kagaguhan ni Chis Escudero mga kababayan, no? February na ipasa sa kanila, inabot pa ng May, inabot ng June, hinintay po talaga yung Supreme Court. So, wala nangyari. Di ba? Actually, doon pa lang mga kababayan, dapat managot na si Chis doon Di ba? Pero wala no? Wala, no? At ang problema din sa atin mga kababayan, nakalimutan na rin po natin yung kaagad. Yung kagaguhan po na ginawa po ni Chis Escudero, kinalimutan na po natin kaagad. Hindi kasi natin sinisingil Oh. Meron pa yan. Maganda itong post na to Oh. Misleading narratives. So, alam naman po natin, di ba, sobrang misleading nga po na narratives ni Chis. No, yung pa lang, yung forthwith pa lang Oh. So, ito malupit. First Senate President to join BICAM amid 142 billion issue. Oh. Ito yung sinasabi ko nga mga kababayan Ang ebidensya po talaga ng mastermind ng flood control scandal noong 2025, si Chis. Kasi po siya po yung merong insertion. So makikita naman po natin yan dito, no? Tingnan nyo to Ito yung ito yung BICAM Yan, ito yung BICAM. So andito po, pinaghalo po dito yung congressman tsaka mga senador. Mga kababayan, andyan po yung pangalan ni Chis. Ayan, ito perma ni Chis Yan. Andyan yung pirma ni Chis, andyan po yung signature niya, andyan yung pangalan niya. Pero nakakapagtaka mga ka-Streetwise, no? Bakit ang sinisisi po nila si Martin? Tingnan niyo ito hindi niyo ba napansin? Kasi ako po kasi, mahilig po kasi akong magbasa ng mga comments sa Facebook. Pag binabasa ko po yung mga comments sa Facebook, ang lagi sila sabi, bakit si Martin hindi kasali? Bakit si Martin hindi kinasuhan? Oh, doon sa mga tao na pinagbibintangan si Martin Romualdez, pumunta kayong ombudsman, pakita nyo mga ebidensya ninyo, magsampa kayo ng kaso. Ba't di kasama si Martin? Ba't di kasama si Martin? Oh, asan ebidensya ninyo? Pakita nyo man ang ebidensya ninyo. Puta, init na init kayo kay Martin, pero kay Chis bali wala lang sa inyo. Parang namang tanga-tanga naman natin ito mga kababayan. Tingnan nyo galit na galit tong mga buhakan ng inang tong mga to, itong mga DDS na to, kay Martin Romualdez. Pero kay Chis parang bali wala lang sa inyo. Ito na nga, ang dami ng ebidensya laban kay Chis.
Hindi nyo ba nakita? Oh. Meron pang ginawa si Kiss dito eh. Tingnan nyo. Itong ano ba to? Itong Escudero profile ba yan? Oh, Escudero files. May sinabi siya dito. Oh, seen leaning on VP Sara after earlier moves to shield her. Ayan ha. Alam niyo ginawa ni Kiss mga kababayan? Nag-privilege speech. 'Di ba? Nag-privilege speech kaya po si Kiss. Ano ba 'yon? Ito to. Yan ito. Nag-privilege speech nga po si Kiss. At nandun po si Sara Duterte. 'Di ba? So sabi nga po ni Martin Romualdez, Martin Romualdez Escudero speech a DDS script. Ayan, 'di ba? Kaya nga mga kababayan kaya nga naalala niyo nung nag-speech nga po itong si Martin Romualdez naalala niyo nung nag-speech itong si Kiss Escudero. Kaharap si Sara Duterte. Yung talagang binengga niya talaga dito si Martin Romualdez. Wala namang ebidensya. Ang ebidensya lang po pinakita ni Kiss Escudero, si Gutesa. So, nasan si Gutesa? So, alam niyo mga kababayan, ito yung point natin dito eh. Diba? Si Martin Romualdez mga kababayan, kahit po na binaboy-baboy po yan, ng maraming tao, hindi niyo po iniwan si Presidente Bongbong Marcos. Kayo ba narinig niyo ba na nagsalita ng masama si Martin Romualdez kay PBBM? Hindi kayo, narinig niyo ba? Kasi kung minsan, 'di ba? Kung ako si Martin, pwede ko sabihin 'yun eh. Na bakit ako dadamay dito? Wala naman akong kasalanan para namang iniwan ako ng presidente. Pero walang sinabing masama si Martin kay PBBM. Walang sinabing masama hanggang ngayon. Nakasuporta pa rin si Martin Romualdez kay PBBM. Kasi Kiss. 'Di ba? Kitang-kita po yung pagpanig po ni Kiss Escudero kay Sara Duterte. Kasi ngayon pa lang, ang gusto po ni Kiss is protektahan siya ni Sara. Kung sakali nga po na maging presidente si Sara. Oh. Hindi nga ayun ba naisip niyo ba 'yon na Di ba? Yung nag-iisang kaalyado ni PBBM na si Martin Romualdez, hanggang ngayon wala sinasabing masama sa presidente. Tingnan mo yung gagong yung tarantadong si Chanco, si Toby Chanco. Ito, bayo pa ni PBBM ito Pero ang ginawa ni Toby Chanco, siniraan pa yung presidente. Tinakot pa yung presidente. Oh. Anong sabi ni Toby Chanco? Pag yan si Martin Romualdez, pinagtanggol mo, aalis ako sa'yo. Sinabi niya ni Toby Chanco yan. Gago ka pala eh. Ididero mo yung presidente, wala kang ebidensya laban kay Martin Romualdez. Hindi tayo nagiging asswipe kay Martin Romualdez, no? Pero para sa akin po kasi mga kababayan, napaka-unfair po. Kahit kanino man tao na pagbintangan ninyo na wala namang ebidensya. Sobrang mali po nun. Ako matagal na ako naghahanap ng ebidensya laban kay Martin. Para nga mabatikos ko na nga. Para sabay-sabay na tayo. Di ba? O kayo, ilan tayo dito? 600 tayo ngayon. Kung may ebidensya laban kay Martin, lahat tayo babatikos sa kanya. Tama, di ba? Agree. Hindi pwedeng hindi kayo mag-agree kasi ang labas niyon kulto. Kung may ebidensya laban kay Martin Romualdez, paniniwalaan natin 'yon. Yung problema nga mga kababayan, ang ebidensya ang natuturo si Kiss. Nakay-Kiss po yung nakay-Kiss po yung mastermind. Nakay-Kiss tsaka kay Saldico. Di ba? Tignan nyo naman yan. Tumalupit. Kung may mga ganyan sanang ebidensya kalaban kay Martin, puta maniniwala ako eh. Huli cam, SP Kiss, 2 beses bubisita sa kamera sa gitna ng bycam. Tingnan nyo yan Ito, hindi pala yan. Yan, So, sobrang kapal po ng mukha ni Kiss Escudero, mga kababayan. No? Kasali na nga siya sa bycam. Kasali pa po siya sa smaller bycam. Kung may ganyang klaseng ebidensya kay Martin Romualdez, lahat tayo dito mag-antay Martin Romualdez sa tayo lahat.
Ang pinaka-overwhelming po talaga na ebidensya ng pagnanakaw si Cheese. Nagtataka nga ako eh. Tagal-tagal kayo natin kay Cheese, parang baliwala lang sila. Itong mga DDS talaga na to, no? Ito pa malupit. Alam nyo, dito talaga ako nainis eh. Commonly clears Escudero, Lubiano in 2022, campaign donation probe. Di ko talaga alam kung anong meron kay Cheese. Bakit ang sobrang lakas nito eh. Di ba? Naalala nyo, no, na may kaso nga po itong si Cheese sa Comelec sa pagtanggap nga po ng 30 million pesos. No? Pero, mga kababayan, ang nangyari, wala eh. Acquitted eh. Acquitted, no? Hanggang gaano ba kalaking pera ba yung binayad nila? Pero by the way, no? Pero ngayon, tinanungin natin to, no? Alam naman po natin ngayon, na sinabi ko nga kanina, na na naghugas kami na nga po dito yung ICI. Di ba? Kasi itong mga kababayan, tayo naman po kasi, hindi naman po natin tinatanong yung credibility, no? Hindi natin binabatikos yung credibility ng ICI. Kasi ngayon naman, nakita naman po natin, di ba, na may mga nakasuhan na po, na senador, tsaka mga congressman, yung ICI. Hindi naman po natin, binabaliwala yun. Pero tayo, nagtataka lang po talaga tayo na bakit si kay Cheese Escudero, bakit naghugas kami yung ICI? Nagtatanong lang ako bakit ganun? Samantalang kung ano yung ginawa po ni Saldico, ganun din po yung ginawa ni Cheese. So ngayon, ang pag-asa ngayon natin, so tayo, wag tayong mawalan ng pag-asa na ito si Cheese nga po ay makukulong kasi nga po may pag-asa pa naman tayo. Kasi nandiyan naman po itong ombudsman. Sabi ni ombudsman to kahapon lang to, no? Rimulya, ombudsman building case versus Escudero tsaka kay Binay. So, kung nakalusot nga po, hindi kasi ito yung point natin dito eh. Naniniwala po ako na posible na isa sa mga dahilan kung bakit nag-resign itong si Babe Singson sa ICI dahil nga po dito kay Cheese. Ako naniniwala po akong ganun wala naman akong ebidensya pero ayun ang kutob ko. Oo. Kasi tinanong nyo nung sinabi nga po na absuelto si Cheese, nag-resign kagad si Babe Singson. So ano ba yun? Parang ang labo naman, coincidence ba yun? So ano ba yung problema, ano ba yung nirereklamo ni Babe Singson? Nasabi nga po ni Babe Singson, masyadong mahina daw yung kapangyarihan ng ICI. Okay, sige. Admitted, totoo naman yun. Totoo naman talaga yun. Oo. Pero ibang level po kasi si Ombudsman Rimulya. Kumbaga po kasi yung ICI nga po ay nabuo lang ito through executive order. Yung Ombudsman naman po, meron talaga siyang constitutional mandate. So mas mabigat po yung trabaho talaga ng Ombudsman para nga po imbestigahan itong si Cheese. So mas naniniwala po ako na kung nakalusot nga po si Cheese sa ICI, may chance po tayo sa Ombudsman, baka hindi. Di ba? At saka napansin ko, lahat chismis kaagad naniniwala ang mga Pilipino. Di ba? Parang ebidensya nila kay Martin Romualdez, walang ebidensya, puro chismis lang. Di ba? Di ba? Pero ito abangan natin to, no? Yung kasi may makukulong na nga. Malamang si Bong Revilla. Pero abangan natin yan. Pero si Cheese, mga kababayan, yung inaasahan po natin na makukulong siya bago mag-December 25, mukhang malabo na po mangyari yan. Kasi sa ngayon nga po, nasa case build up pa lang po yung ombudsman. Di ba? Nanalo si Sara sa 2028 sa Lotto. So yun, mga kababayan, no? So kayo po, no? Ano masabi nyo nga po dito sa, ano bang tawag ko dito? Sa Cheese Escudero Files na nagte-trending po ngayon sa social media. Actually, talaga, tama talaga to eh. Kung sino man gumawa nito, no, mahusay pakagawa. No, at saka, nakalimutan natin mga kababayan eh, yung kababuyan pong ginawa ni Cheese. Pero nakakainis, no, kapag pumunta kang social media, sa Facebook especially, kaya sa Twitter, puro Martin Romualdez yung mga comment.
By the way, okay yun. So, yun mga kababayan. So, kayo po, ano masabi nyo nga po dito. So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So, yun, no? So, yan din po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe. Di makalabison, pa-share na po ng video po na to. Okay?